Mabel had a wild night with a stranger and her husband finds out about it. Hiniwalayan siya nito at tuluyang nagunaw ang kanyang mundo. She ended up living in a small boarding house with her pregnant tummy, completely desperate for survival. Sa kabila ng paghihirap ni Mabel ay pinili niyang buhayin mag-isa ang kanyang anak. Makalipas ang 7 taon, nagawa niyang makabangon, subalit muling sinubok ang kanyang katatagan nang mawalan siya ng trabaho. Mabuti na lang ay nirefer siya ng kanyang kaibigan sa pinagtatrabahuhan nitong amo na isang kilalang personalidad. Dahil sa pagnanais na makapagtrabahong muli, pinasok ni Mabel ang pagiging kasambahay. However, she was surprised to find out that her new boss is her former husband, Navi Reinhardt. The man who used to exchange smiles with her has turned into someone who is very dangerous. Pagsisisihan mong bumalik ka pa sa buhay ko, Mabel. Ipaparanas ko sa yung sakit na naramdaman ko noong araw na niloko mo ko. The moment she said those words, she knew her misery was about to begin. Nalululang pinagmasdan ni Mabel ang mamahaling mga alahas na nakadisplay sa malaking estante ng isang jewelry shop. Hindi niya alam kung alin ang pipiliin dahil bawat kwintas, bracelet at singsing na nakalagay doon ay gawa sa mataas na uri ng ginto at diamante. She wanted the best to impress her husband's family. Mamaya lang ay magkakaroon ng family dinner sa mansyon na tinutuluyan nilang mag-asawa. Not only her mother was invited, but her husband's parents as well. Kailangan niya maging presentable sa harap ng mga ito. After all, para rin yon sa ikagaganda ng image ng kanyang pamilya. A set of platinum sapphire jewelry caught most of her attention. Mabel stared at those precious stones with her mouth wide open. Admiring the delicate dreamy blue diamonds around each pendant, she was confident to make a purchase. However, a sudden phone call interrupted her peaceful moment. Iritang kinuha niya ang cellphone mula sa shoulder bag at nang mabasa niyang pangalan ng asawa. Sa screen ay napabuntong hininga siya. Wala siyang choice kundi sagutin yon. Yes, Han. Napatawag ka. Bungad niya rito. Belle, you're at the mall, right? Can you find an Angus beef for me? Gusto ko sanang ihain yon para sa family gathering mamayang gabi. Hiling ng kanyang mister na si Navi mula sa kabilang linya. Sure, no problem. Yun lang ba? Yes, sagot ni Navi. You have my credit card so you can charge it to my account. Take care, baby. I'll see you later. I love you. Mabel didn't bother to answer him back. Basta niya nalang binaba ang tawag at ibinalik ang phone sa loob ng kanyang bag. Miss, I'll take this. Tawag niya sa sales lady na sa kabilang stante saka itinurong alahas na nais niyang bilhin. After her transaction at the jewelry shop, agad siyang nagtungo sa department store ng mall para mamili naman ng mamahaling bags, sapatos at damit na isusuot niya mamayang gabi. Sinamantala na ni Mabel ang pagkakataong nasa possession niya ang credit card ni Navi. Bukod sa paglamyerda niya sa clothing stores, kumain din siya sa high-end restaurant at nagpaayos ng sarili sa kilalang beauty salon. Hindi gaya nung nasa poder pa siya ng kanyang ina. Kontrolado nitong pera at luho niya pero ngayon, nagagawa niyang makapamili ng walang kumukontra sa kanya. Ito lang yatang kagandahan ng pagpapakasal niya kay Navi 6 months ago. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng pansamantalang kalayaan mula sa lifetime commitment na kinisadlakan niya. Dahil sa napipintong pagbagsak ng kumpanya ng nanay niya si Belinda, ipinakasal si Mabel sa anak ni Victoria Reinhardt na si Navi kapalit ng pagtulong nito upang isalbang nalulugi nilang negosyo. Aminadong hindi pa handa si Mabel para doon. At the age of 20, she was a party girl, a preppy college student who used to hang out with her friends anywhere they go. Maaga siyang pinagkaitan ng kaligayahan dahil sa malaking pagbabago sa buhay niya bilang may bahay. Maski pag-aaral niya ay naapektuhan din dahil sa halip na sa school ay sa bahay na lang niya ipinagpapatuloy yon. It was her mother's idea so she can have a lot of time with Navi. Oh, if her mother knew that she only loved that guy for his money.
Ni hindi nga siya magawang paligayahin ni Navi sa kama ng madalas. Kaya siya masyado raw itong busy sa pagpupursue ng career bilang singer. Pagod at kung ano-ano pang excuses na paulit-ulit na lang. Damn, how can life be so cruel to her? Ngayon ay nakatayo siya sa harap ng life-size mirror, suot ng bagong off-shoulder dress na kulay asul at itim na sandals. Bagay na bagay sa binili niyang mga alahas ng mistulang mga bituin sa kalangitan na kumikislap. Pinili niyang ilugay ang maalon-alon niyang buhok na lampas balikat. She wore a little makeup but her perfume made her smell delightful. Dali-dali siyang lumabas ng silid at bumaba sa sala para salubungin ng kanyang inang si Belinda na kararating lang. Agad na niyakap ni Mabel ang kanyang ina. I missed you, ma. Oh honey, na-miss din kita. You look gorgeous. Papuri ni Belinda sa anak. Thank you, Anya. Sino pong kasama niyo? It's just me. Masyadong busy mga kamag-anak natin sa kanilang mga negosyo, kaya hindi ko na sila inimbita. Mabel frowned. I wish my dad is here. I'm jealous of my husband. Buo ang pamilya niya. Hindi gaya ko na lumaking walang ama. Tinapik naman ni Belindang balikat ni Mabel. Oh come on, you don't need to be jealous. Nandito naman ako na handang magpakaama at ina sa'yo. Isa pa mas magiging pagtuunan mo na lang ng pansin ang pagiging asawa mo kay Navi. Sa halip na isipin ng tungkol sa iyong ama. Bahagyang inilapit ng ginang ang kanyang bibig sa tenga ng anak at bumulong. Nakasalalay sa iyong future ng kumpanya natin, kaya dapat ma-impress sa iyong asawa mo at ang mga magulang niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes ma, sagot niya. Mabuti kung ganun dahil alam mo pwede kong gawin sa oras na pumalpak ka. Sa oras na inilayo ni Belindang sarili mula kay Mabel ay saktong bumukas ang pinto. Niluwa noon si Navin nakakauwi lang mula sa song rehearsal. Presko pa rin tong tingnan kahit na maghapon tong babad sa pagpapractice. He walked towards his wife and sealed her lips with a kiss. Hello, Belle. Bungad ni Navi pero hindi siya tumugon. Kinuha nitong kamay ni Belinda at nagmano. Good evening po, Mama. Magandang gabi rin sa'yo, iho. Bati naman ang ginang sa lalaki. Kamusta kayo ng dalawa na anak ko? I am expecting a grandchild soon? Ma, Mabel interrupted. Natatawang sumagot si Navi. We're good and we're working on it. Mabel quickly rolled her eyes. What was he thinking? Masyado nitong pinapaasang nanay niya. Gayong hindi pa siya handang magkaanak. Nga pala anak, nandyan na ba si Victoria? Tanong ni Belinda kay Mabel tungkol sa ina ni Navi. On the way pa lang po sila ni Mr. Reinhardt. Mabel replied, You know what? Why don't we sit in the dining room while waiting for them? Anyaya ni Mabel sa ina. That's a good idea, Belinda agreed. Magkakasama silang dumiretso sa hapagkainan kung saan nakahanda ng mga pagkain. Magkatabing naupo sa kaliwa si Mabel at Navi. Habang si Belinda naman ay nasa kanan, katabi ang magiging upuan ng balain nitong si Victoria. At sa pagitan nilang pwesto ni Nicolas na siyang haligi ng pamilya Reinhardt. Nagsimulang maliit na pagtitipon ng makompletong mga bisita. Pinangunahan niya ni Navi sa pamamagitan ng pag-wine toast bago nila pinagsaluhan ang mga putahing nasa mesa. Hotel Sapphire will launch its grand opening in 3 days. Victoria started as she lifted her glass to her lips and sipped. Inaasahan kong pagdalo niyo ng anak mo sa special na gabing yon, Belinda? Well, unfortunately, nakatakda akong operahan sa makalawa kaya mananatili ako sa ospital ng ilang araw. Pasensya na. Malungkot na paliwanag ni Belinda. Tutal nandito naman ang anak ko si Mabel. I guess she can stand in as my representative. That's all right, Belinda, Victoria said. Mabel, I'm expecting for your appearance this time? Yes, Mommy Victoria, of course, Mabel assured, although she's never been a fan of attending huge gatherings. Isang malakas na pagtikimang tumawag ng kanilang atensyon. Sinundan ni Mabel ang pinagmula noon at dito'y nahuli niyang ama ni Navi na nakatingin sa kanya ng masama. Kaagad niyang iniwasan ito at pilit itinagong kaba kahit naramdam niyang pagkadisgusto sa kanya ng biyenan. Samantalang bigla siyang kinalabit ni Navi at bumulong. Bel, bakit hindi nakaserve yung Angus beef steak na pinabili ko sa'yo kanina? Napatakip ng bibig si Mabel. Oh my! I forgot to buy one. I'm so sorry. Navi sighed in frustrations. It's okay, forget about it. Napakawala ng mahinang tawa si Nicolas subalit sapat yon para makuhang muli ang atensyon ng lahat.
A look of disgust came over his face. Paano hindi makakalimutan? I mean, just look at her. Mas inuna niya pang bumili ng bagong damit at alahas kaysa sundin ng utos ng kanyang asawa. Dad, please. Ani Navi. Sinubukan nitong pigilan si Nicolas sa pagsasalita subalit masyadong pasmado ang bibig ng matanda. You never fail to disappoint me, lady. Ibinaba ni Nicolas ang hawak na kobyertos at pinunasan ng bibig gamit ang telang nasa kandungan nito. Simple lang hinihiling ni Navi pero hindi mo pa maibigay. Masyado kang abala sa pagwawaldas ng pera ng anak ko. Is that what your mother taught you? After all, you only married my son if it wasn't for my wife's generosity to save your mother's company. On the other hand, you're taking advantage of my son's wealth. Dagdag pa nito. Anong pinagsasabi mo, Nicolas? Are you insinuating that my daughter is a gold digger? Depensa ni Belinda, bagamat kalmado itong magsalita ay mahalatang pinipigilan nitong lumikha ng iskandalo. Hindi ba totoo? Pinacheck ko sa department store ang transactions ng anak mo at lahat ng yun ay nakacharge sa account ng anak ko. Ni wala siyang ginastos para sa sarili niya. Anong tawag mo doon? Nakangising-ngirit ni Nicolas. Maagap na nagsalita si Navi. Dad, it is my will to share my money with my wife and it's none of your business. It is. At karapatan ko magreklamo dahil bawat sintimong ginagastos ng babaeng yan ay dugot pawis namin ng mommy mo. Giovanni, honestly, you're just like your mother. Masyado kang mabait at mapagtiwala kaya patuloy kang sinasaksak patalikod ng babaeng akala mo'y mahal ka. Muling sumingit si Belinda at galit na bumelo. Utang na loob, Nicolas. Huwag mo sirain ang pagsasama ng mag-asawa. Kung may problema ka kay Mabel, sa akin mo sabihin. Sinubukang awatin ni Victoria ang dalawa. Calm down, you two. Nasa harap tayo ng hapag, aniya. Hinawakan itong kamay ni Nicolas subalit masyado itong agresibo at ayaw magpaawat. Bakit, Belinda? Natatakot ka na kapag maghiwalay ang dalawang yan? Tsak nakatapusan na rin ang pinamamahal mong kumpanya? Nakakatawa ka. You use your daughter in your interest. Hindi ka pa rin nagbabago. Manggagamit ka pa rin. Padabog na tumayo si Belinda at nanggigigil na dinuro si Nicolas. How dare you? Navi was so fed up and lost control of himself. Stop it, Dad. Ano bang nagawa ni na Mabel at Mama Belinda sa inyo para tratuhin niyo sila ng ganyan? Bakit hindi ka na lang maging masaya para sa amin ni Mabel at tanggapin siya bilang parte ng pamilya natin? Natin? Muling na naigang malakas na halakak na matanda. She will never be one of us. Hindi ko yan matatanggap sa buhay ko. Kaya kung ako sa babaeng yan, huwag na siyang magpakita pa sa grand opening ng hotel. Dahil hindi welcome ang mga kagaya niyang may halimuyak na isang traidor. Tahimik lang nakikinig si Mabel sa binabatong akusasyon sa kanya ni Nicolas. Pero sa totoo lang, naliliit na siya sa sarili. Hindi siya sanay na harap-harapang pagsalitaan ng masasakit na salita at ipahiya sa harap ng ibang tao. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya si Nicolas. Naging mabuti naman siyang manugang at asawa sa anak nitong si Navi. Masama bang kahit minsan ay gumastos siya para sa sarili? Gamit ang pera ng kanyang mister na pinagkatiwala naman sa kanya. Nang hindi matiis ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ng magbiyanan, nagpasya si Mabel na umakyat sa itaas at magkulong sa kanyang kwarto. Nahiga siya sa kama at sinubsob ang sarili sa unan upang pakawalan ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak. Mabel woke up in the middle of the night with dry tears. Mula sa pagkakahiga ay sumandal siya sa headboard ng kama. Napansin niya ang ilaw na nagmumula sa loob ng banyo. Hudyat na may tao doon. Hinintay niyang bumukas ang pinto. Dito'y tumambad sa kanya ang basang-basang sinabi na tanging tuwalya lamang ang nakatapis sa maselang bahagi ng katawan nito. Nasorpresa si Navi nang makita siya nitong gising pa. Iniwasan niya ng tingin ng asawa at niyakap ang sarili. Nagliwanag ang kapaligiran nang buksan ni Navi ang ilaw ng kwarto. Pinakiramdaman niya ang paglapit na lalaki sa kanya hanggang sa huminto ito sa harap niya. About what happened earlier, he started. I'm so sorry for all the embarrassment you got from my father. Sinserong paghingi ng tawad ni Navi. Tahimik lamang si Mabel at hindi man lang nagawang tumingin sa mga mata ni Navi. He slightly lowered himself to reach her level. Then he asked, Hey, are you mad at me?
Matagal bago siya nakasagot dahil inunahan na siya ng kanyang emosyon. Hindi ako galit sa'yo. Masama lang ang loob ko sa daddy mo dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin. He treated me like a piece of trash in front of your mother. Naluluhang sabi ni Mabel at mahalata sa itsura nitong matinding trauma na inabot niya sa kamay ni Nicholas. Maingat na inangat nitong baba ni Mabel upang magtagpo ang kanilang tingin. I understand how you feel and I won't tolerate such terrible behavior towards you. That is why I defended you, right? Belle, I know it's not enough to lessen the pain you're feeling right now. So tell me. He cupped her face with his hands. How can I make it up to you? Anito na may halong panunuyo. His hot breath tickled her skin. Naghatid yun ng matinding pagnanasang bihira niya maramdaman kay Navi. May kung anong enerhiyang nagtulak kay Mabel para abutin ang tuwalyang nakapulupot sa mister at dahan-dahan yung ibinaba. Napakaswerte ko pa rin pala, Mabel said to her spouse panting, while staring at the ceiling. After being insulted by your father, I'm still given the chance to experience what heaven feels like in your arms. Thank you. My pleasure was all yours, Belle. Lahat ibibigay ko sa'yo dahil ganun kita kamahal. Navi claimed her warm lips before he placed the blanket all over their body. Makaraan ng ilang gabi, Belle, bakit hindi ka pa nag-aayos? Aren't you going with me tonight? Bungad na tanong ni Navi kay Mabel paglabas nito sa kanilang walk-in closet. Suotang magarang tuxedo na pinalooban ng itim na polo. Lumapit si Navi na mapansin na kahiga ang kanyang misis sa kama at balot ng kumot ang buong katawan. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ng lalaki. What's wrong? You look sick, Anya. As he was about to touch her forehead, Mabel turned away and starts coughing. Sorry, hindi ako makakasama sa'yo. Masama kasi ang pakiramdam ko. Nangingin ang tugon ni Mabel sa mister. Naupo sa kapirasong espasyo ng kama si Navi. Have you taken paracetamol? Gusto mo bang ipagluto kita ng sopas? Kakainom ko lang ng gamot. Huwag ka nang mag-abala. Pahinga lang kailangan ko at magiging okay din ako. Saad ni Mabel sa kamuling umubo. Are you sure? Yeah, don't worry about me. I can take care of myself. She replied. Agad dinukot ni Navi ang cellphone sa bulsa at nag-type ng mensahe. In that case, I need to call mom and tell her you wouldn't come to the party. I know she'd be really sad since your mom is out of town and you're not feeling well, but considering your situation, I think she will understand, he told her. Mabel laughed bitterly. It's a good thing I'm sick so I wouldn't be able to see your dad, she mentioned. Oh, come on. You're not happy with it, are you? Hindi kumibo si Mabel sa sinabi niyo ni Navi. Sa halip ay lumapit pa ito ng gusto't mabilis siyang ginawaran ng halik sa labi. It's okay, baby. I love you, he whispered into her ear. She let out a soft moan as a response. I'll get back to you by tomorrow morning. Sleep tight. Nanatili nakatalikod si Mabel hanggang sa marinig niyang pagsara ng pinto. Hudyat na nakalabas na si Navi. Ngayong gabi gaganapin ang grand opening ng Hotel Sapphire. Inaasahan ni Victoria ang pagdalo ni Mabel sa event ngayong katatapos ng sumailalim ng kanyang ina sa operasyon. Hindi siya maaaring umatras ng basta-basta kahit na gustuhin niyang wag mapakita sa takot na ipahiya siya ng ama ni Navi sa nasabing pagtitipon. To solve her problem dealing with her vicious father-in-law, Mabel had no choice but to play sick, so Navi wouldn't force her to come. It worked. Ang buong akala talaga nito'y wala siyang kalakas-lakas para tumayo. Fool, sa isip-isip ni Mabel. Mula sa pagkakahiga, inalis niyang makapal na kumot sa kanyang katawan at bumangon mula sa higaan. Dere-derecho itong naglakad sa walk-in closet at binuksan ang malaking wardrobe na kulay puti. Sayang ang oras kung tatambay lang ako dito sa bahay, Mabel thought. Nilabas niya mula sa aparador ang isang black bodycon dress at tumarap sa salamin. Itinapat niyang dami sa sarili sa kangumiti na nakakaloko. How about going out to the bar then? It took some time. Taas nung naglakad si Mabel papasok sa entrance ng Crescent, ang bagong bukas na high-end bar sa lugar. Bawat taong makasalubong niya napapalingon dahil bukod sa taglay niyang kagandahan, kapansin-pansin din ang balingkinitan niyang pangangatawan. Sa suot na sexy dress na tinernohan ng itim na ankle strap heels. Punong-puno ng mamahaling alahas ang kanyang katawan na kumikislap sa tuwing tumatamang ilaw sa kanyang direksyon. Mabel ignored all the attention she was getting.
Dire-diretso lang siyang naglakad sa hallway na parang isang model. Pagdating niya sa loob ay sinalubong kaagad siya ng malakas na sound system na nagbigay ng excitement sa kanya. Nananatiling maliwanag ang kapaligiran dahil sa disco lights na may iba't ibang kulay. Okupadong karamihan sa mga mesa doon. Maliban na lang sa VIP lounge na may mas komportabling upuan. Maririnig din ang hiyawan ng mga taong magsasaya sa dance floor at hindi rin nakatakas sa paningin niyang mga customer na lantarang naghaharutan kahit saan. A smile was playing at the corners of her mouth as she explored the whole place. Magmula nang ikasal siya, hindi na siya nakakapunta si Mabel sa lugar na gaya nito. Aminadong na miss niyang buhay single sa edad na 20. Kung hindi ba naman siya pinagkasundo ng kanyang ina kay Navi, ay marahil gabi-gabi siyang nandito. Bagong lahat ay dumaan siya sa bar counter para umorder ng inumin. "Give me the most expensive drinks you have here." Walang pagdadalawang isip na aniya sa bartender na nakatoka doon. From her purse, she pulled out her husband's credit card and handed it over to him. Kinuha ng bartender ang card at pinroseso ang kanyang order. Naupo siya sa stool at matyagang hinintay na iserve sa kanyang 5 klase ng inumin. Isa-isa niya yung tinikman at kalaunan ay nilagok na parang tubig. 3 pa lamang naubos niya, pero pakiramdam niya nagsisimula ng tumalabang alak sa kanyang sistema. Hindi na nagaksaya ng oras si Mabel. Iniwan niya muna ang counter at pagewang-gewang na rumampa sa dance floor upang sumabay sa indak ng nakakabinging musika. Bigay todo si Mabel sa paggiling kahit pasiksikan ng mga tao doon. Maya-may naramdaman ni Mabel ang mainit na palit sa kanyang pang-upo. Napasinghap siya at lumingon. Then she heard a big commotion as the maniac was punched by one of the male customers. Dumating ang mga bouncers at inawat ang dalawa. Bitbitin niya yan palabas. Binastos niya ang girlfriend ko? Mabel wondered. Siya bang tinutukoy ng lalaking girlfriend nito? Even so, the guy saved her ass from the trouble she was about to enter. Bigo nang pumalag si Mabel matapos siyang hatakan ng lalaki palayo sa dance floor at dinala sa sulok. Ayos ka lang? Usisa nito. Dahil na rin sa kalasingan na sa sobrang dilim ng kanilang pwesto ay hindi niya gaanong maaninag ang mukha ng lalaking ito. Idagdag pang mahabang buhok nito na bahagyang magulo. "Yeah, thanks for saving me. You're my hero," she spoke in a slurred voice. "I'm Belle. How about you?" "I'm a nobody who passes by just to see the new bar in town." Anito. Hindi sana ako magtatagal pero na makita kita, naisip kong hindi ako aalis dito hanggat hindi kita naaangkin. She wrapped her arms around the guy's shoulder. "Oh, is that the reason why you saved me?" Mabel asked seductively. He put his hands on her waist. The guy moved closer and said, "You caught my attention since I saw you at the bar counter." Ramdam niyang mainit na hininga ng lalaki na naghatid ng kiliti sa kanyang sistema. Humagikik siya. "Damn, I wanna rip off your clothes tonight, babe," he growled. Kagatlabing sumagot si Mabel. "So do I." Walang pakundangang inangkin ni Mabel ang labi ng lalaki, dahilan para lalo siyang mag-alab. Tinugunan nito ang halik niya ng mas mariin pa. Belle moaned sexily between their kisses. Magmula sa balikat ay bumaba ang mga kamay niya sa malalaking braso ng lalaki at mariin siyang napakapit doon. Pansamantalang natigil ang mainit nilang sandali nang kumalas ang estranghero. Kapwa sila hingal na hingal habang si Mabel ay hindi maiwasang mag-react dahil tila ba nabitin siya sa kanilang ginagawa. "What are you doing?" Inis niyang tanong dito. He chuckled. "Don't worry, babe. We're gonna finish this," the guy assured, and then he carried her body like a sack. Nagpaubaya na lang si Mabel at hinayaan siyang dalhin ito sa pinakamalapit na hotel.